Nag-inuman, nagkainitan, nag-escalate quickly sa saksakan. Pagkalipas ng halos 6 na taon, natuntun din sa wakas ang suspect sa pagpatay na naganap sa Malaparaisong Isla ng Boracay. Sa Malaparaisong Isla ng Boracay, naganap ang isang krimen noong May 3, 2017. Ang biktima, kinilalang si Jemar Waquez, 34 years old. Hindi makapaniwala ang amang si Mang Pedring sa sinapit ng anak. Pinaalam na lang sa amin nga patay na siya, nandun na sa punerarya. Yung kasama niya ma'am sa mga trabaho, tawag dito sa amin. Siyempre masakit sa akin kasi ama ako may sukat sa dito sa malapit sa dugan, sa dibdib. Pangalawa sa 13 magkakapatid si Jemar. Tubong kagay sa Rojas City sa Capi si Jemar na isang tricycle driver. At para kumita ng extra para sa pamilya, namasukan din siya bilang isang construction worker. Kung minsan, nagtrabaho sa konstruksyon. Ako dito siya sa amin sa Capis, nagdadrive siya ng tricycle. Puro pumunta sa Boracay, naghanap ng trabaho sa konstruksyon, hindi ko nga alam na doon sa pala. April 2017, nang bumiyahe si Jemar papuntang Isla ng Boracay kasama ang pinsan niyang si Norman. Hindi niya tunay na pangalan. Ang pakay ng dalawa, maghanap ng mapapasukang construction site. Niyaya lang po kami ma'am, punta ng Boracay kasi may trabaho daw doon. Si Jemar po ma'am, niyaya lang po kami. Marami kami ma'am, parang nasa 8 yata. 3 lang kami magkakilala. Kwento pa ni Norman, sa napasukang kumpanya nila, nakilala si JV Barrios, isa ring construction worker. Naging maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Doon ko lang din yung nakilala, si JV Barrios. Area sa Bars ba? Isang barracks lang po kasi kami ma'am. Tapos magkasama kami sa trabaho. May mga oras pa ngang nagiinuman silang magkakasama. Mainitin talaga ulo noon, JB. Ikunin baga ma'am sa ano. Hindi siya mabiro-biro. Ayaw magpakantsaw. Yung ano lang si Jemar, yan lagi ka-anuan niya. Silang dalawa lagi nag-anuan. Pagkakantsawan sila. Kasi yung si Jemar, mahilig din yan mag-kantsaw eh. Hanggang noong hapon ng May 3, 2017, habang nagkakasiyahan ng magkakatrabaho, nagkaroon daw na mainit na pagtatalo sina Norman at JV. Nagkasagutan sa inuman ba ma'am? Pagkatapos, nagsuntukan silang dalawa. Pagkatapos ng suntukan, hindi kinaya ni JV si Jemar sa suntukan. Uminto lang silang dalawa. Tapos umuwi si JV ng barracks. Doon na, kumuha na ng kutsilyo. Stainless ma'am na mahaba. Binalikan niyo si Jemar ma'am sa inuman. Yun, pagbalik doon sa inuman, tinawag niya si Jemar sa kabilang kalsada ma'am. Doon sa madilim. Yun, pag punta ni Jemar sa kanya, yun, sinaksak bigla. Hindi na nakita ni Jemar kasi madilim na po. Isang saksak sa dibdib ang kumitil sa buhay ni Jemar. Nagsampa ng kasong pagpatay si Mang Pedring laban kay JV, pero agad na tumakas ang suspect na si JV. October 2, 2017, ibinaba ng Regional Trial Court Branch 6 ng Kalibo, Aklan ang warrant of arrest laban kay JV Barrios para sa kasong pagpatay. Pero ang suspect hindi na muling natagpuan. Kilala sa White Sand Beaches ang Malaparaisong Isla ng Boracay. Pero sa likod ng pinong-pino at puti nitong buhangin, isang krimen ang tila natabunan. Noong October 2, 2017, ibinaba ng Regional Trial Court Branch 6 ng Kalibo, Aklan ang warrant of arrest laban kay JV Barrios para sa kasong pagpatay. Ang biktima, kinilalang si Jemar Waquez, 34 years old. Pareho silang construction worker. Naging mailap ang suspect at nagpalipat-lipat pa ng lugar na pagtataguan. Makalipas ang higit 6 na taon, tuluyan na kaya siyang makahanap ng mga otoridad? Nitong nakalipas na buwan, isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o PNP, CIDG, DSOU. Isang lalaki ang nakita ng mga otoridad sa social media na tila kahawig ng suspect na si JV Barrios. Pero iba ang pangalan ng lalaki. Siya si John Mendoza sa social media. Isang mukha, magkaibang katauhan. Sino ka dyan? Paano nyo sinurveillance to? Meron ba kayong nakausap dito na, ayun yung hinahanap nyo, pakikwento nyo nga sir. Actually yan, construction worker kasi, pumasok na construction worker. So, yun, yung ibang tropa natin, nagpanggap na nagbebenta ng balon. Okay. So, yun, habang nagbebenta puno ng balon doon, nakita nga yung ating subject, ngayon, pinicturan niya muna yun para ma-verify namin kung talagang siya yun. Dahil medyo luma nga yung warrants.
Inanmanan siya ng mga otoridad hanggang sa makumpirma na ang lalaki na nakita nila sa social media na si John Mendoza. Siya ring suspect na si JV Barrios. Identity reveal, booking ka ngayon! Colonel, ang binabanggit ho, ayon sa initial na impormasyon nag-iba ng pangalan nitong suspect. Bakit niyo ito ginawa? Siyempre, para i-hide niya yung kanyang identity. Para hindi siya mahanap. Wala na rin sa Boracay ang suspect kundi nasa Arayan, Pampanga na. Pero tulad sa Boracay, nagtatrabaho pa rin siya ngayon bilang isang construction worker. Agad na ikinasan ng CIDG, DSOU ang paghuli sa suspect. Okay, from here, takbo tayo ng Pampanga, Arayat. Katabi nitong 588 shopping mall na to, construction site, nandito ang target. Sa likod ang daanan yan, pupunta kayo sa kabilang ali. Kasi yung lote na yan, lusutan yan eh. Lusutan po ito. At bali, iikot po kami. Iikot. Huwag tayong, huwag tayong bugso lahat na parang lahat tayo nandun. Sa pakikipagtulungan ng foreman ng construction site, hindi na nakapalag at nadakip agad ang suspect na si JV Barrios alias John Mendoza. JB Barrios, may mga karapatan ka, karapatan mong manahimik, no? Huwag sa walang kibo. Ano man ang pwede mong sabihin ay maaaring gamitin, pabor o laban sa iyo sa anumang korte. Sa panayam ng resibo sa suspect, self-defense lang daw ang nangyari noon. Namin ko naman po yun, pero lahat po yun ay self-defense lang po naman. Suntukan po kami, hindi naman po ako sa kanya dahil ang laki niya po eh. Kahit anong suntok ko sa kanya, hindi talaga kahit patulogin. Suntukan lang po sana, kaso pinagtulungan po nila ako, tumakbo po ulit ako. Tsaka bumalik po ako, dala po akong patalim. Yung pumulot po siya ng bato, malaking bato na ipapalo sa akin, nasa lag ko po. Sabay, nasaksak ko po siya. Yun po, nagtakbo na po ako. Hindi yun totoo, ma'am. Kasi siya ang kumuha ng kutsilyo dun sa barracks, ma'am. Tapos si Jimar, nandun lang yun sa inuman. Nandun lang nakaupo. Pagbalik ka doon sa inuman dahil na Jimar, may kutsilyo na sandala. Walang dala yun si Jimar na bato o man. Dinala sa Camp Crame si JV. Sa pagkakadakip sa pumatay kay Jemar, malaki ang pasasalamat ng kanyang pamilya. Masaya po kaya nabigyan na yung justisya pagkamatay ng beyaw ko. Dapat na yun sa kanya mahuli siya, makulong habang buhay. Mabibigyang hustisya na rin daw ang kanyang pagkamatay. Masaya, nabigyan ng justisya. Tagal niyang magtago. Hindi ko na gani alam nga mahuli pa siya. Ay siyempre pagdusahan niya hanggang mabulok sa bilangguan para matuwa dusahan niya yung ginawa niya sa anak ko.